Again, welcome po sa isang mainit, maalab na pagsamba sa ating buhay na Diyos. Sa mga bagong dating, sa mga kanina pa naghihintay dito, kami po'y laging nagpupuri sa Diyos na nakakasama namin kayo. And of course, those who are worshiping online, those who are prevented by sickness or by their impossible situations, we also welcome you in the name of the Lord Jesus Christ. Ano ba ang iyong kinatatakutan? What are you afraid of? Ang sabi po nila, nung i-Google search ko to, ang dami po palang phobia ng mga tao sa iba't ibang bahagi ng mundo. Dozens and dozens of phobia. Ano po ba yung phobia na sinasabi? It is an irrational fear of something that's unlikely to cause harm. Hindi makatwiran na pagkatakot sa isang bagay na kadalasan hindi naman talaga nakakasakit o nagbibigay kapahamakan. The word itself comes from the Greek word phobos, which means fear or horror. At ilan po sa mga pinili ko na tinatawag nating mga phobia, yung iba'y talagang totoo, yung iba talaga'y ordinaryo, yung iba naman ay nakakatuwa. Halimbawa po, acrophobia, alam natin yon, kasama po ako dyan, fear of heights. Yung iba sa inyo dyan, may naalala kayo. Pagtayo sa San Juanico Bridge ay nanginig na, di ba? Meron pong aerophobia, the fear of flying. Grabe! Ang lalaki ng motorsiklo niya, ang gaganda ng sasakyan niya, pero ayaw sumakay ng aeroplano. Arachnophobia, the fear of spiders. Natural yon sa iba. Astrophobia, the fear of thunder and lightning. Autophobia, the fear of being alone. And of course, meron ding hemophobia, the fear of blood. Hydrophobia, the fear of water. But the more funny ones, nakikita po ninyo? The fear of number, arithmophobia. Ito yung pag bumabagsak sa math, sasabihin nila, ay, meron akong fear of numbers. Di ba? Meron naman tinatawag na bibliophobia. Actually, takot lang silang magbasa eh. The fear of books. Gamophobia, the fear of marriage. Abay, ang hilig makipagjowa, makipagsyota, pero hindi makapag-propose. Bakit? Sasabihin niya, may gamophobia ako. Buang, no? Meron sila, eto pa, gynophobia, the fear of women. Lalaki, fear of women. Baka naman mapilantik ka rin, kaya takot ka, di ba? Or, etong matindi, venustrophobia, ayaw niya ng magandang babae. Humanap ka ng pangit. Yun ang para sa kanya. A more serious one, of course, is atikiphobia, the fear of failure. What are you afraid of? This morning, I want for us to think, to discuss about the fear of failure. Takot kang mabigo. Takot kang bumagsak. Takot kang matalo. And I'm sure you can sympathize, you can feel what we will be talking about this morning. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, sa pagtunghay po namin sa inyong salita, dalangin ko, nang yung Holy Spirit ang magbukas ng aming mga puso at pangunawa at matanggap po namin ito na may kababaang loob. Bigyan mo ng pagkauhaw ang aming mga puso at damdamin para sa iyong sasabihin at mauna kayo sa inyong lingkod na maghahasik ng inyong salita. Dalangin kong maparangalan kayo sa oras na ito in Jesus' name. Amen. Alam po ninyo, yung fear of failure, pwedeng maging malalim na sakit ito. At it can paralyze you.
Dahil takot ka, it holds you back from doing big things, great things, pursuing projects. It has a paralyzing effect. It prevents you from taking risk. Alam po ba ninyo, about 200 Bible characters. Kailangang sabihan sila na sila'y huwag matakot. Kasi takot sila. At ito po yung nangyari karamihan sa mga tinatawag nating the call narratives. Yung mga taong tinawag ng Diyos na maglingkod sa Kanya, katulad po ng pag-uusapan natin ngayon, nila Moses, nila Jeremiah, nila Gideon. The call. Yung mga kwento sa Biblia ng mga taong tinawag ng ating Panginoon. Pero ang titingnan po natin ngayon, ang isa sa bantog na soldier, military leader, head ng isang bansa, nalulusob sa lupang pangako ng pangalan niya si Joshua. You will be amazed. Maraming magulang pinili nilang pangalang Joshua sa kanilang anak. Sapagkat hangang-hanga sila. Sapagkat itong taong ito ay buod ng kanilang pangarap para sa kanilang mga anak na mga lalaki. Pero tingnan po natin, ang ilang bahagi lamang po muna ngayon mula po sa verse 6. Ano pong sinasabi? Be strong and courageous. Naka-highlight po yan for some reasons. For you are the one who will lead these people to possess all the land I swore to their ancestors I would give them. Be strong and very courageous. Inuulit na naman. Ano po? Be careful to obey all the instructions Moses gave you. Do not deviate from them, turning either to the right or to the left. Then you will be successful in everything you do. And in verse 8, study this book of instruction. Sabayan po ninyo ako. Study this book of instruction continually. Meditate on it day and night, so that you will be sure to obey everything written in it. Only then you will prosper and succeed in all you do. In all you do. Actually, meron pa pong sinasabi, tingnan po natin ang susunod na verse. Inulit na naman po. This is my command. Ano yun? Be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged. For the Lord your God is with you wherever you go. Powerful inauguration o taking, commissioning ng isang leader. Mapapansin po ninyo, 3 beses inulit ng Panginoon yung kanyang instruction, yung kanyang encouragement. Be strong and courageous. Be strong and be very courageous. Be strong and be very courageous. Bakit? Inuulit-ulit ba ni Lord ang isang instruction na dapat hindi naman ulitin sapagkat hindi ka naman takot? Pero takot siya. May kinatatakutan. Kaya 3 beses the Lord has to repeat His instruction. Be strong and be very courageous. Be strong and be very courageous. Be strong and courageous. At binigyan niya ng dahilan kung bakit hindi siya dapat matakot. How does God want you to fight the fear of failure? Paano ba gusto ni Lord na labanan natin ang pagkatakot sa pagkabigo at pagkatalo? The fear of failure. Meron po akong mumungkahi na 4 na paraan. But I'm sure if you will continue reading this, marami kayong makikita na sinasabi ang Panginoon, bakit ikaw na lingkod ng Diyos, bakit ikaw na anak ng Diyos, bakit ikaw na nanampalataya sa Diyos, ay hindi ka dapat matakot sa kabiguan, sa failure. Number 1, huwag kang matakot. Paanong paraan? Be connected to the presence of God. Be connected to the presence of God. Ano pong sinasabi niya ng ating Diyos sa kanyang lingkod? No one will be able to stand against you as long as you live.
For I will be with you as I was with Moses. I will not fail you or abandon you. And then it continued in verse 9. Do not be afraid or discouraged, for the Lord your God is with you wherever you go. The Lord your God is with you anywhere, anytime, in anyhow, in whatever. Pinangangako ng Diyos sa kanyang lingkod na nangangamba at natatakot sa mangyayari sa kinabukasan. Ang sabi niya, taken mo lang na connected ka sa akin. Kasi lagi akong sasayo. Ako yung Diyos na hindi marunong mag-iwan. Ako yung Diyos na kailangan dumikit ka palagi. Ito po'y transition passage na tinatawag. Namatay na ang lingkod ng Diyos na si Moses. Okay? Naku, sabi niya, Moses. At ngayon, magkakaroon sila ng bagong gawain. Sa halip na sila'y palalayain mula sa Egypt at maglalakbay sa wilderness ng 40 years, ngayon papasok na sila sa lupang pangako. Pero maraming kalaban. Yun pa lang pong pag-iisip niya kay Moses ay nagbibigay na sa kanya ng worry, ng fear. Oh my God, sabi siguro ni Joshua, papalitan ko si Moses? Will I fit in the shoes of Moses? He has big shoes. Maisip mo pa lang si Moses, yung 10 miracles in Egypt. Maisip mo pa lang si Moses, yung paghati ng dagat ng Red Sea. Maisip mo si Moses, yung everyday na supply ng pandesal ng mana for 40 years, for 3 or 2 to 3 million people. Maisip mo ba lang si Moses, yung iniisip mo na that this man talks to God face to face. Tapos sasabihin mo, akong ipapalit kay Moses. Si Moses, educated to the palace in Egypt. Ako? I grew up not only in Islam, but among slaves. So in other words, by comparison, yung papalitan mong leader, mapapaluhod ka. Matatakot ka. May pangalawang dahilan kung bakit siya natatakot. Na kailangan talaga niyang mapakinggan ng Panginoon, akong kasama mo. Ang pangalawang dahilan po, ay napakalaki ng gawaing pinagagawa sa kanya ng Panginoon. Napakalalakas ng mga kalaban. Sabi ng Panginoon, after the death of Moses, the Lord's servant, the Lord spoke to Joshua, son of Nun. Sabi niya, Moses, my servant is dead. Therefore, the time has come for you to lead. At kinabahan po siya. Ang pangalawa, hindi lamang po si Moses, kundi yung gawain, yung project. Lulusob sa lupang pangako. Sabi ni Lord, binigay ko niya sa inyo yan. Nasa inyong titulo, pero maraming nakatira doon, ayaw umalis. At yung mga nakatira doon, mas malakas kaysa sa inyo. Wala naman silang karanasan sa warfare. Na malawak na karanasan. Makikita po ninyo kung gaano ka-modern ang pakikipagbaka ng mga Canaanites na i-drive out nila sa Joshua 17:16. All the Canaanites dwell in the land of the valley, and they have chariots of iron. Alam pong ibig sabihin nito? Kayo nga kung minsan pati espada wala at saka sibat. Sila may chariots of iron. In other words, military speaking, kung modern language ito, ang dami nilang attack helicopters, ang dami nilang mga tangke na pandigma, ang dami nilang mga fighter jet, ang dami nilang mga armas. Kayo, ano? Tapos sasabihin mo, Lord, lulusob kami? That's why. Medyo natakot siya. Paano naman ang gawain natin? How big is our task?
Nung nagpaplano ang mga leaders ng Zion, iniisip nila, ano ba yung magiging goal ko this year? Malaki, di ba? At pag iniisip mo ang mga kabiguan mo sa nakaraan, can I hack this? Can I do this? Meron ko bang project ngayon? Meron kang dream na malaki? Pahirap na tayong pahirap po sa paglilingkod natin sa Diyos sa isang sanglibutan na ang daming marites. Hindi na po sila interesado sa data, hindi na sila interesado sa facts, interesado po sila, Mare, anong latest? Ang daming marisol, di ba? Mas malakas sa kanilang sulsul. Pakitaan mo, itong data, itong facts, hindi nakikinig. At sa panahon po ng pandemic, ito pong matinding nangyari sa 2021. Ano sabi po ng isang report, 100,000 Americans died of drug overdoses. Just this year. Na marami pa pong namatay sa drug overdose kaysa namatay sa car crash and guns combined. Ako, ba't naggagano ng mundo? Kasi nawala tayo sa tamang connection sa presensya ng Diyos na pinanggagalingan ng kapayapaan at tunay na buhay. That's why God is telling Moses, Joshua, as I was with Moses, I will be with you. Okay, mahalaga na i-compare mo ang sarili mo kung sinong sinundan mo, pero mas mahalaga na isipin mo kung sinong kasama mo. And God must be telling him, yes, it is important to think how big is the battle, but it is more important to think who is with you, not what you will do. At sabi ng Panginoon kay Moses, I am with you wherever you go. At alam mo naman, pag ang Diyos ang kasama mo ang lumikha ng buong langit at ng sanglibutan, kasama mo ang nagbigay buhay, kasama mo ang tunay na Panginoon ng sanglibutan, kasama mo ang tunay na commander ng Lord's army. At ang sabi niya, sa Romans 8:31, if God is for us, who can ever be against us? Pag ang Diyos ang kasama mo, sinong pwedeng manalo laban sa iyo? And God is telling you, my friends, this morning, those who are daring to do something big, those who are raring to have a goal na talagang pararangalan mo ang Diyos, kayong may project na napakalaki, God is with you. He was Emmanuel then. He was Emmanuel in the New Testament. He is Emmanuel, God with us. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tamadoon po nito, you can fight the fear of failure. Okay? When God is with you as your ally and advisor, your friend and counselor. Yung pagkatakot po natin sa kabiguan at sa pagkatalo ay pwede mong talunin. Pag alam mong ang Diyos ang kasama mo, hindi mo lang siya kasama, kaibigan mo pa, advisor mo pa, kaalyado mo pa. Sasamahan ka ng Panginoon, kaibigan, wala pong pwedeng manalo sa iyo sapagkat ang Diyos ay kasama mo. Huwag kang matakot. Kasama mo ang Diyos. Pangalawa, be convinced of the purpose of God. Maging kumbinsido ka sa layunin ng Diyos para sa iyong buhay. Okay? Sabi ng Panginoon, sabi po ng verse na to, Moses, my servant, is dead. Therefore, the time has come for you to lead this people, the Israelites, across the Jordan River into the land I am giving them. Or I'm giving you. In other words, dito pa lamang niliwanag na ng Panginoon, Joshua, nandito ka sa mundong ito dahil sa isang layunin na ibinigay ko sa iyo. You are alive because of the purpose I have given you. Mahirap pong mabuhay sa mundong ito, mga kaibigan, mga kapatid.
Pag hindi mo alam bakit ka nasa mundong ito. Okay? Do you know why you are alive in 2021? Do you know why you are alive in the time of pandemic? Do you know why you are alive now for such a time as this? Hindi 35 years ago, hindi 50 years from now. May purpose ang Panginoon sa iyong buhay sa panahong ito. Do you know bakit ka dyan natira? Do you know bakit ka dyan nag-aral? Do you know bakit ka dyan nagtrabaho? May purpose ang Diyos sa buhay mo. This is the reason why you are alive. Kaibigan, pag kumbinsido ka sa layunin ng Diyos para sa buhay mo, mas magiging matatag ka at mahirap kang matakot na mabigo. Sabi po ng report ng Barna Research Group, ukol sa nangyayari, 38% of U.S. pastors have considered quitting full-time ministry. Dito sa U.S., sana naman it's better in the Philippines. 38% of U.S. pastors have considered, hindi po quitting ministry, quitting full-time ministry. In other words, magtatrabaho na lang ako, tapos maglilingkod na lang pag weekend. O maging member na lang ako, o magiging cell leader na lang ako. Pwede naman yun eh. This percentage is up 9 points since Barna asked church leaders the same question at the beginning of 2021. In a year time po, dumami ang mga leaders ng mga churches na gustong mag-quit sa kanilang ginagawa sa kasalukuyan. Mga cell leaders, dumating na ba sa punto ng iyong buhay? Hindi yung kung mamatay ka ngayon, na naisip mong hindi muna ako maglilid. Magkukwit ako. Siguro sa US ang nangyari dahil sa pandemic, kulang ng pera, no? At ang daming problema. Alam mo, sa Pilipinas, yun din ang problema eh. Full-time job, part-time pay. Yan ang problema ng maraming pastors dito eh. Kaya yung iba na di-discourage, sige, mag-grab na lang ako, o magta-tricycle na lang ako, o mag-agent na lang ako ng insurance. Di ba? Tapos ang dami pong problema pag leader ka sa church. Kasi puro volunteers yan, hindi pwedeng pilitin. Hindi pwedeng, okay, 8 o'clock, you're required to report here. Hindi mo pwedeng gawin sa church yun eh. Tapos yung iba, iiwanan ka. Hindi sasabihin sa iyo kung bakit. It leaves you hanging. Nasasaktan ka. Sabi, may nagawa ba ako hindi tama? 3 buwan ang nakakaraan, may kirot pa rin. So for some people, ayaw ko ng buhay na may pighati. Quit na lang ako. Saan ka pupunta pag iiwanan mong gawain na alam mong tinawag ni Lord para sa iyo? Kahit saan ka pumunta. Ang calling ng Panginoon sa atin na maglingkod sa Kanya, na ihayag ang mabuting balita sa ibang mga tao, ang priority ng pagliligtas ng ating Panginoon sa buhay ng marami ay hindi pwedeng itabi. So kung maliwanag sa iyo ang layunin ng buhay mo sa mundong ito, mga kaibigan, kung maliwanag sa iyo ang job description mo, bakit ka andito? Mawawala po yung pagdadalawang isip. The ambivalence of an undirected life. Clarify your calling and focus on it. You will discover that you will no longer have fear, since fear is the father of failure. The less there is fear, the less there is failure. Pag maliwanag po kung anong gagawin mo, focus ka sa purpose ng Panginoon sa iyo, mababawasan po yung pangamba at pagkatakot. Pag nabawasan ang pagkatakot, higit sa lahat, lalo kang magtatagumpay sa iyong buhay, mga minamahal na kaibigan. Focus
on your calling. Because focus is powerful. Focus on your purpose. Focus on what God wants you to do, and you will conquer your fear. You will conquer your fear. Thirdly, ano po yung una? Be connected to the presence of God. Be convinced of the purpose of God. Number 3, be confident on the promises of God, or be confident of the promises of God. Kumusta po yung pagtitiwala ninyo? Ang security ninyo sa pangako ng Panginoon sa atin. Grabe kay Joshua, inulit-ulit ni Lord yung kanyang mga pangako eh. Kasi madalas tayong makalimot. Pag nasa kalagitnaan na tayo ng problema, pag nasa kalagitnaan na tayo ng battle, malilimutan natin yung mga sinabi ni Lord. Yeah. Ano po sinabi ni Lord sa verse 3? I promise you what I promised Moses. Wherever you set foot, you will be on land I have given you. Lahat ng tapakan mo magiging inyo. That's for Joshua and the Israelites, okay? Wag kayong pumunta sa isang village tapos tapakan mo, magmarcha ka doon, lahat ng tinapakan ko magiging akin. Hindi po yan ang tinutukoy dito, okay? It's about the mission of God for Israel. At pagkatapos ulitin po natin yung verse 5. No one will be able to stand against you as long as you live. For I will be with you as I was with Moses. I will not fail you or abandon you. Hindi kita bibiguin, hindi kita iiwanan. Pangako yan, sabi ng Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Tandaan po ninyo, pag ang pangako si Lord ang pinagmulan, tiyak, maasahan. Amen? Pag ang pangako galing sa politician, tiyak, ikaw ay iiwanan. Tingnan nyo, di ba? Yung mga magkakaalyado ngayon, naglalaban na. Tapos ikaw gusto mo magtiwala dyan. Kay Lord tayo. Hayaan mo silang magkagulo. Pero tayo, lumapit kay Lord, magtiwala kay Lord sa kanyang mga pangako para sa ating mga buhay. Ano bang mga kinlaim nating pangako during the pandemic sa Zion? Nako, Psalm 91. Diba? Laging kinukot natin yon, Psalm 121. The Lord will guard you day and night. The Lord will protect your going out and your coming in from this time forth and forevermore. Psalm 46:1. God is our refuge and strength. He is an ever-present, even in times of trouble. He is always present even during the times of trouble. Ano pong sinabi natin sa Isaiah 41:10? Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will help you. I will strengthen you. I will uphold you with my victorious right hand. Sino sa inyo ang nangailangan na balisa? Sino sa inyo ang hindi kinuot ang Philippians 4:6 and 7? Don't worry about anything but pray about everything. Sino sa inyo nangailangan na hindi po naalala ang promise ng Panginoon sa Philippians 4:19? My God will supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Tandaan mo, kaibigan, ang pangako ng Diyos hindi napapako. Ang pangako ng Diyos ay laging maasahan. At tayo nabuhay sa panahon ng pandemic, umaasa ng sinabi ng Diyos, Kanyang tutuparin. Ang pangako ng Diyos, Kanyang gagawin. At ang sabi, yes, palakpakan natin ng Panginoon. And then pangatlo po, be committed to the pangapat ito dapat. Be committed to the prescription of God. Be committed to the prescription of God. Alam ko, madalas lang yung naririnig yung salitang prescription mula sa ating mga doktor. Alam ko, si Doc Joy, hindi pa siya nakakapag-exam. Ang dami ng online consultation sa kanya. Yung maraming tumatawag sa kanya, dahil nga ayaw pumunta sa doktor, at saka yung ayaw magbayad. Di ba? Tapos online prescription.
Itong gawin mo, itong gawin mo, itong gawin mo. Prescribing. Ito pong katotohanan, kaibigan. Napakahalaga nito, pakinggan nyo to. Ito po kasi yung panghuli. All the promises of blessings and the assurance of success are tied on the prescription about the Word of God. Yung lahat ng pangako ng Diyos sa kanyang presensya, sa kanyang gagawin, sa kanyang pagsama, sa kanyang layunin, lahat ng pangako ng Diyos, mga kaibigan, mga kapatid, ito'y nakakabit, nakadikit, nakasabit sa salita ng Panginoon. Ito po ang pinakabisagra. Parang pinto magamit. Ano po sinabi niya rito? Ulitin po natin. Ilang beses na po natin pinag-aralan ito. Be strong and very courageous. Be careful to obey all the instructions Moses gave you. Mag-ingat ka, kailangan talagang gawin mo to. Tapos ano pang sinabi niya? Do not deviate. Huwag kang lilihis sa kaliwa, huwag kang lilihis sa kanan. Huwag ka ng mga tuwiran. Pag sinabi niyang gawin mo to, gawin mo to. Okay? Turning either to the right or to the left. Then, anong pangako? You will be successful. Then, when you did this, pag nanangan ka sa kanyang salita at sumunod ka, then you will be successful in a few things. No. Some of the things. No. You will be successful in one thing. No. You will be successful in everything you do. Why don't you praise the Lord sa pangakong yon? And then in verse 8, memorize ng marami sa atin. Study this book of instruction paminsan-minsan. No. Continually. Di ba? This book of the law shall not depart out of your mouth. Yun po sa ibang translation. Meditate on it. Dili-diliin mo ito. Focus. Hindi yung kunyari nagdi-devotion ka, ang dami pong ginagawa. Dumating na ba sa inyo yun? Nagdi-devotion ka, katabi mo ang cellphone mo, and then tunog ng tunog, ang daming notification, and then natukso ka, tumingin ka ng konti, napansin mo, 10 minutes na pala, hindi ka pala nakabalik sa binabasa mo. Alam na alam ni Pastor, ano? Kasi, numero nung tukso yun sa buhay ko eh. Di ba? Hindi lang nangyari yun nung nawawala yung cellphone ko. Kaya kung minsan magandang mawala ang cellphone sa panahon ng devotion. Di ba? Sabi niya, meditate on it day and night. So you will be sure to obey everything written in it. Kung walang meditation, walang obedience. Only then will you prosper and succeed in all you do. You will succeed. You will not fail. You will not be defeated. God will prosper you. But it depends on what you will do with the Word of God. Bakit ganitong prescription niya? Kasi yung ibang utos ng Diyos sa kanyang military strategy, mahirap sundin. Pagdating nyo sa Jericho, magmarcha lang kayo bawat araw, huwag kayong makipaglaban. Magmarcha kayo bawat araw, magmarcha kayo 7 araw. Sa 7 araw, magmarcha kayo ng 7 beses. Meron ba namang military strategy ng ganon? Nandun ka sa labas ng mga walls ng Jericho, wala kang ginawa para mapabagsak ito. Ikot ka lang ng ikot. Pag hindi ka sumunod sa Panginoon, alam mo, talo ka. Pag sumunod ka, si Lord ang bahala sa iyo. And you know what happened. Bakit kailangan ng ganitong prescription? Pag hindi ka sumunod, ang sabi ng Panginoon, ang mangyayari sa inyo, matatalo kayo, mamamatay kayo, katulad ng ginawa po ng kasalanan ni Achan during the Battle of Ai. Hindi sila sumunod. May nagnakaw. May nangupit. May nagtago ng dapat itago.
So kahit mahinang lugar, maliit na city, talo sila, tumakbo sila, napatay, over 30 or 36 or 37 of them. Napahiya ang bayan because they did not obey the instruction of the Lord. There was sin in that camp. Alam niyo, pag iniisip natin ang maraming dahilan, bakit ganito? Alam na natin, ng Diyos na lumikha ng langit at ng lupa, ang Diyos na pinakamarunong sa lahat, the all-knowing God, the source of all wisdom, is telling you, this book, obey it always, obey it always. Alin pong book na sinasabi ng Panginoon kay Joshua? Yung first five book na sinulat ni Moses. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Nung dumating dito ang ating Panginoon Jesus at tinuksyo siya ng kaaway at pagkatapos nagko-quote siya ng verse, anong sinasabi niya? It is written. Tinutukoy po ang Old Testament. And God is saying, I promise you, you will win. I promise you, you will not fail. I promise you, you will be victorious. But this book shall not depart from your mouth. You will meditate on it. Observe everything written in it. How do you read the Bible, my brothers and sisters? Kung dumaan ka sa discipleship ng Zion, alam niyo na ang aking mga tinutukoy. Kami nananalangin, nanirikluhod na sana wag mawala ang inyong pagbabasa, pakikinig ng salita ng ating Panginoon sapagkat nandito ang susi ng tagumpay, nandito ang susi ng pagpapala, nandito ang susi para hindi tayo dumanas ng kabiguan sa ating mga buhay. Sana ganito rin ang inyong pananampalataya at conviction. Sabi po nila, a belief is something you will argue about. A conviction is something you will die for. Ang isang paniniwala ay isang bagay na pwede mong ipakipagtalo. Pero ang isang paninindigan ay isang commitment na handa mong ikamatay. Yun ang sinasabi ng ating Panginoon kay Joshua. Joshua, you should not only believe, this must be your conviction. This must be your commitment. And commitment will impact your conduct. And then pakinggan po ninyo, hindi lang nyo babasahin at dilidilin at pakikinggan, kundi talagang ito'y sundin nyo sa inyong buhay. Nang ibig sabihin, ang salita po ng Diyos ay hindi lamang for information, but it is for transformation. At yun ay mangyayari when we follow the prescription ng ating Panginoon sa kanyang mga anak. Wawakasun ko po sa ganitong statement. God wants you to succeed. God wants you to win. God does not want you to fail. Okay? He is the source of victory. He is the source of success. But remember this, okay? Remember this. In disobedience, there is no success. In obedience, there can be no failure. Sa magitan po ng ating pagsunod, walang kabiguan. Pag tayo hindi sumunod, walang pagtatagumpay. Saan ka, kaibigan, kapatid? Kung ako ikaw, pipiliin ko at maninindigan ako, God, my commitment is in your word. I will follow you. I will obey you. Why don't we all stand as we make this commitment again? Sino po sa inyong naniniwala na pag alam ninyo ang Diyos ay present sa iyong buhay, isang magandang panimula na iyon sa iyong paglalakbay? Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon.
Sino po sa inyong naniniwala na kayo'y inilagay ni Lord sa mundong ito para sa kanyang layunin na gamitin kanya sa buhay ng ibang tao para maparalan siya? Amen? Sino po sa inyong nananampalataya na gusto ni Lord na ikaw ay magtagumpay, pero ang pagtagtagumpay ay nakasalalay sa iyong commitment sa Kanya at saka sa Kanyang salita? Let's join the worship team in singing this song, and then I'll be back for prayer.